Magandang araw sa inyo lahat. Kumusta kayo? Sana naman ay mabuti ang inyong araw ngayon. So bago tayo magsimula sa ating talakayan, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga po pala si Binibining Christine Rose Agopra, ang iyong guro sa umagang ito. Bago ako magsimula, tayo muna ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magandang umaga muli mga bata. Handa na ba kayo sa talakayan natin ngayong umaga? So bago yan, nais ko munang ihandog na sa pagtatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahan na malaman ang kahalagahan ng kurikulum sa edukasyon sa Pilipinas. Maisadamdamin ng mga mag-aaral ang bawat disenyo ng kurikulum sa iba't ibang panahon ng kasaysayan ng Pilipinas. Mabigyang linaw ang papel ng mga mag-aaral sa paglinang sa kurikulum sa kasalukuyan. Maisapuso ng mga mag-aaral ang pag-unlad ng kurikulum sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa. At ang panghuli ay makita ng mga mag-aaral ang epekto ng pagbabago ng kurikulum sa edukasyon sa kasalukuyang panahon. So bago natin tuluyang italakay ang ating paksa ngayon, tayo muna ay magbalik-aral. Ano ba ang pinag-aralan natin noong nakaraang pagtatagpo? May maaari bang sumagot sa klaseng ito? Magaling! Ang itinalakay natin noong nakaraang pagtatagpo ay ang pagtuturo ng balarila at pagtuturo ng panitikan. So ngayon ay meron tayong isang palaro na kung saan ay magpapakita ako ng mga larawan at ang tanging gagawin nyo lamang ay huhulahan nyo ang sagot o kung ano ang description na pinapakita ng larawang aking ipapakita. Ang makakasagot ng tama ay may gantimpalang matatanggap at mamaya ay may karagdagang puntos para sa aking pagsusulit. Handa na ba ang lahat? Mabuti kung handa na kayo. Ang unang larawan ay ito. Ano ba sa tingin niyo ang nasa larawan? Maaari na kayong sumagot. Tama! Isa itong fraile. Magaling! Tama ang iyong sagot. Ito naman. Ano ang nakikita niyo sa larawan? Isa itong kumbento na kung saan ay mayroong mga mag-aaral o mga bata na naglalaro sa labas ng kumbento. Ito naman, ano ang inyong nakikita sa larawan? Ano? Tama! Isa itong mga aklat. Isa itong mga panitikang nakalimbag sa mga aklat. Ito naman, ano nakikita niyo sa larawan? Tama, mga mag-aaral sa paaralan. Nasa labas sila ng paaralan. Ito naman, ano nakikita niyo sa larawan? Ano? Tama, ito ay isang guro na nagtuturo sa mga mag-aaral. Magaling! Nakikita ko talaga na meron kayong partisipasyon sa klase ko ngayon.
Ito naman, ano nakikita niyo sa larawan? Mayroong isang guro at ang mag-aaral na kung saan ay gumagamit siya ng makabagong teknolohiya. Maraming salamat sa inyong partisipasyon. Nakita ko talaga na aktibo ang mga kabataan sa klaseng ito. Ngayon, ano ba ang inyong napansin sa ating palaro ngayon? Ano kaya ang mga kaugnayan nito sa ating paksang tatalakayin? Naranasan mo na bang itanong sa iyong isipan kung ano-ano ang kurikulum sa Pilipinas sa iba't ibang panahon ng kasaysayan? Ano sa inyong palagay ang pagkakaiba nito sa kasalukuyang kurikulum ng edukasyon sa Pilipinas? Ngayon ay akin nang ihahandog sa inyo ang paksang tatalakayin natin sa umagang ito. Ito ay ang paglinang ng mga kurikulum sa Pilipinas. Ngayon ay ating susuriin o atin munang aalamin kung ano nga ba ang kahulugan ng salitang edukasyon. Pinaniniwalaan ng mga dalubhasa sa larangan na pagtuturo na ang edukasyon ay isang proseso kung saan ang lipunan ay naglalaan para sa pag-unlad ng mamamayan. So, ibig sabihin lamang nito na ang edukasyon ay isang aspekto o isang paraan para tayo ay mamuhay ng may kaalaman sa ating lipunan. Ngayon ay dumako naman tayo sa talakayang kurikulum. Ano naman ang kurikulum? Ayon kay Ragan at Shepard, ang kurikulum ay isang daluyang magpapadali kung saan ang paaralan ay may responsibilidad sa paghahatid, pagsasalin at pagsasaayos ng mga karanasang pampagkatuto. So, ang ibig sabihin, ang kurikulum ay isang sistema o gabay sa pagplano na pumili at nag-aayos ng mga materyales sa pagtuturo at ng mga aktibidad sa pag-aaral na nakukuha mula sa bawat larangan ng disiplina alinsunod sa pagpapaunlad ng mga bata at estudyante upang makamit ang pang-edukasyon na layunin ng mga mag-aaral. Ang kurikulum ay isang plano ng mga gawaing pampaaralan at kasama rito ang sumusunod. Una ay ang mga dapat matutunan ng mga mag-aaral, ang paraan kung paano tayahin ang pagkatuto, ang katangian ng mga mag-aaral kung paano sila matatanggap sa programa, at ang huli ay ang mga kagamitan sa pampagtuturo. Dito naman ay ating tatalakayin ang mga sangkap ng isang mahusay na kurikulum. Una ay ang saklaw ng asignaturang paksa at mga gawaing kasama rito. Ang pangalawa, ang pagkasunod-sunod at organisasyon ng paksa, at ang pangtatlo ay ang mga estratehiya at pamaraang gagamitin upang matamo ng mga mag-aaral ang mga layunin. Ngayon ay atin namang tatalakayin ang pag-unlad ng kurikulum sa bansang Pilipinas. So, ang bawat panahon sa kasaysayan ng Pilipinas ay kakikitaan ng iba't ibang tuon ng kurikulum. So, sa ating bansang Pilipinas, mayroong iba't ibang kasaysayan o iba't ibang mga panahon na kung saan ay naglalayong maiba-iba o mayroon silang iba't ibang kurikulum na sinusunod ng patakarang pang-edukasyon. Una ay ang panahon ng mga Kastila. So dito, ang pagtuturo sa loob ng tahanan ng mga pangunahing gawain upang patuloy na mabuhay ang mga sinaunang tao. So dito sa panahong ito, ay ang kanilang pagtuturo ay ginagawa lamang nila sa kanilang mga tahanan o sa kanilang mga bahay. So, dumako naman tayo sa panahon ng Kastila. So, sa unang panahon ng Kastila, ginamit na paaralan ang mga kumbento at ang mga pare o ang mga praile ang mga guro. Ginamit nila ang dala nilang mga akdang dayuhan at isinalin sa wikang katutubo upang palaganapin ang Kristyanismo. Ginamit din nila ang mga isinalin upang turuang bumasa, sumulat, at bumilang ang mga katutubo o ang ating mga
ang mga ating mga ninunong Pilipino. So, sa panahon ng revolusyon, ang panitikan ang nakatuon sa pagiging makabayan. So, ibig sabihin, pagdating ng mga Kastila dito sa ating bansa ay may dala silang sariling panitikan na kung saan ay yun yung ginamit nila sa pagtuturo ng mga Pilipino sa pagsulat at pagbasa. At bunga nito ay nagbago ang moralidad, pag-iisip, kilos, pagtingin sa buhay ng mga Pilipino sa mga sentro ng pamayanan. So, dumako naman tayo sa panahon ng mga Amerikano. So, sinasabi dito na sa unang panahon nila dito sa ating bansa na itayo ang mga paaralan pampubliko. Naging guro ang mga kawal na Amerikano, ginamit nilang aklat ang mga dalang babasahin at naging palansak ang pagsasaling wika upang ituro ang wikang Ingles. Itinuro rin ang pagbasa, pagsulat, pagbilang, paghahalaman, pangkalusugan at iba pang binigyang diin ang paghahanda sa mga Pilipino para sa sariling pamamahala at ang matibay na pagkakasatuparan ng paghihiwalay ng simbahang pamahalaan. So, dumako naman tayo sa pagtatalakay sa panahon ng mga Hapon. Marami rin silang binago sa kurikulum ng edukasyon noong unang panahon dito sa ating bansa. So, nung dumating ang mga Hapon ay ipinagbawal ang pagtuturo ng wikang Ingles at sa halip ay ang pagtuturo ng Nipongo at pagtuturo ng wikang Filipino ang kanilang pinairal. Isinama na rin nila ang pagtatalakay ng patakaran ng prosperity sphere at pag-aalis ng kaisipang US imperialism. So, sinasabi dito na ang mga itinuro o ang mga isinali ng mga Amerikano na paggamit ng kanilang lengguwahe ay inalis sa panahon ng Hapon at ang ipinalit dito ay ang pagtuturo gamit ang wikang Nipongo at ang wikang Filipino. Ngayon ay italakay naman natin ang panahon ng martial law at ang revolusyon sa taong 1986. So, sinasabi dito sa panahong ito na ipinatupad ang bilingual education o yung paggamit ng dalawang lingwahe sa pagtuturo. Itinuro din dito ang population education at family planning, taxation at land reform. Pinagtibay din dito ang pagpapahalagang Filipino. So, ito na. Ngayon ay italakay naman natin ang kurikulum sa kasalukuyang panahon. So, ang kasalukuyang panahon ay nakilala bilang panahon ng makina. Naging bahagi ng kurikulum ang computer at ang makabagong teknolohiya. Binigyang diin din ang pagpapaunlad ng wikang vernacular, ang wikang Ingles, at nagkaroon din ng inclusive education, special education, at makabagong pamamaraan sa pagtuturo gaya ng multiple intelligence, learning styles, at marami pang pag-usbong ng isyo. So ngayon, sa kasalukuyang panahon ay lumawak at umusbong ang implementasyon ng K-12 curriculum na kung saan ang pag-aaral ay dapat magsimula talaga sa kindergarten at may 6 na taon sa elementarya at 6 na taon din sa sekundarya. Ang 4 na taon dati ay nadagdagan ng 2 taon na kung saan ang mga mag-aaral ay hinuhubog ang kanilang pag-iisip o ang kanilang kakayahan para sa paggamit ng mga bagong teknolohiya at para pagprepara sa kanila sa darating na panahon ng kolehiyo. Kung sistemang ito ng edukasyon ay may layuning patatagin ang kahandaan ng mga estudyante sa iba't ibang larangang pang-akademya at gawaing teknikal at vokasyonal. Pinahaba ang panahon ng pag-aaral upang mas mahubog ang kakayahan ng mga mag-aaral at upang mas maging handa sila sa mas mataas na antas ng edukasyon. Sa kurikulum na ito, handa at maaari na rin kumuha ng trabaho ang mga makapagtapos ng grade 12. Sa pangkalahatan, layunin ng gobyerno na
tubuan o patatagin ang pangangailangan ng lakas sa paggawa sa Pilipinas, maging ng tumaas na pangangailangan ng ibang bansa sa ating mga manggagawa at profesional. Isang dahilan ito kung bakit ipinatupad ng gobyerno ang bagong programang K-12. Iba-iba ang pagtingin natin sa layunin ng pagpapatupad ng K-12. Ngunit sana kung ano man ang tunay na layunin ng pamahalaan sa pagpapatupad nito ay para sa kapakanan ng mga Pilipino. Panahon na upang Pilipino naman ang ating bigyang importansya at hindi ang mga dayuhan. Huwag nating hayaan ang ibang mga bansa ang makinabang sa ating mga pinakamahusay na mga manggagawa. Marami ang oportunidad sa ibang bansa, ngunit matuto tayong tumingin sa ating pinanggalingan. Ang inang bayan naman ang ating pagsilbihan. Ayon nga kay Rizal, ang mga kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Kaya't patunayan nating mga kabataan tayo na ang pag-asa at pagpapaunlad ng ating sariling bansa. Ngayon, sa pagtatapos ng ating talakayan ay ipapaalam ko sa inyo ang kahalagahan ng pag-aaral ng kurikulum. So bakit nga ba mahalaga ang pag-aaral ng kurikulum? Mahalagang pag-aralan ang paglinang ng kurikulum ng Pilipinas sapagkat ang kurikulum ay nagsisilbing batayan ng isang bansa sa kalidad ng edukasyon. Sa pag-aaral nito, masisiguro na ang mga mag-aaral ng isang bansa ay matutugunan ang kakulangang kaalaman sa bawat antas. Ngayon ay nais kong alamin kung mayroon ba kayong katanungan hinggil sa aking pagtatalakay at akin itong sasagutin upang mas maliwanagan kayo sa inyong mga isipan. So maraming salamat sa inyong mga katanungan. Naway nabigyan ko ng kasagutan at mas nalinawan ko ang mga bagay na hindi nyo masyadong naintindihan hinggil sa aking paksang tinalakay. At ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain na kung saan ang mga mag-aaral ay hahatiin sa 3 grupo at bawat grupo ay kinakailangang magkaroon ng malikhaing 3 minutong presentasyon ukol sa paghahambing gamit ang graphic organizer ng iba't ibang panahon ng kasaysayan na nakatuon sa kurikulum. So maraming salamat sa inyong malikhaing presentasyon at maraming salamat din sa pagiging aktibo sa pagpresenta ng ating pangkatang gawain. So ngayon ay magkakaroon tayo ng isang individual na pagsusulit na kung saan ay gagawa kayo ng sanaysay hinggil sa katanungang bilang isang guro sa Filipino sa hinaharap, paano mo magagamit at malilinang ang kurikulum ng edukasyon upang mas mabilis na matuto ang iyong mag-aaral at hindi mapag-iwanan ng panahon. Ano ang mga estratehiyang gagamitin mo upang mas mabigyan ng motibasyon ang iyong mga mag-aaral? Maraming salamat sa inyong mga ginawang sanaysay at ngayon naman ay sa pagtatapos ng ating talakayan ay meron tayong isang takdang aralin na kung saan ay magsasaliksik kayo kung mahusay bang nagampanan ng DepEd at CHED ang kasalukuyang kurikulum ng edukasyon ng ating bansa. At kung mahusay, ay ilagay nyo kung anong paraan ang kanilang ginawa. So dito na nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong buong pusong pagdalo o partisipasyon sa aking talakayan. Naway marami kayong nakuhang kaalaman hinggil sa aking paksang tinalakay. So lagi nating tatandaan na nakasaad sa Biblia ayon sa kasulatan 1, kapitulo 4 na po at versikulo 8 na ang luntiang damo ay natuyo, ang bulaklak man ay nalanta, ngunit kung tungkol sa salita ng Diyos, yun ay mananatili hanggang sa panahong walang takda. Maraming salamat po.